Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Brother EJ here. At sa araw na ito tayo po ay makikinig, magre-react at sasagot sa isang video na galing po sa MCGI or ang dating daan. Si Eli Soriano po ang magpapaliwanag ng isang katuruan. In fact, sa video na papanoorin po natin mga kapatid, ito po ay patungkol sa isang tao na nagtatanong sa kanilang programa, sa kanilang Bible exposition, tapos si Soriano po yung sasagot. Ano po? So papakinggan po natin ito at susubukan po nating sumagot or mag-react in light with the scripture. So of course, tayo po ay sasagot dito kung ito po ba ay tama o hindi. At of course, ang batayan po natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Right? So ipi-play po natin yung video, titingnan po natin yan dito. Okay, so ito po yung video mga kapatid na papakinggan natin sa araw na ito. I-play po natin, i-play na po natin. Kung ang isang tao na humingi na ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at nagpabautismo na at pagkatapos nagkasala ulit, hindi na ba siya papatawarin ng Diyos Ama? At ang pangalawa, sige po. Yan, dalawang tanong po pala to. Dalawang tanong tapos after niya magtanong, doon po sasagot si Eli Soriano. So, nung pinanood ko po to, no, parang hindi yata na nasagot yung unang sagot, nag-focus si Eli Soriano doon. Dito po sa pangalawang sagot na sasabihin nito or tatanungin itong lalaki na ito. ano po yung bautismo para mapatawad ang ating mga kasalanan? Hindi ba tayo patawarin ng Diyos Ama sa ating mga kasalanan kung hindi tayo magpabautismo? Una-una kapatid, yung bautismo kasi, yun po'y paglilinis ng kasalanan. Okay? Oh, doon pa lang. Unang statement pa lang, unang phrase pa lang ng sagot ni Eli Soriano, mali na po yun. No? Ulitin po natin kung okay lang. Una-una kapatid, yung bautismo kasi, yun po'y paglilinis ng kasalanan. Oh, ang bautismo kasi ay paglilinis ng kasalanan. Maliwanag po yan na sinabi ni Eli Soriano. Paghuhugas ng kasalanan. Yan, paghuhugas, paglilinis, paghuhugas ng kasalanan. Kaya, yun ay paglulubog sa tubig. Okay, so maliwanag po, paglulubog sa tubig. Bakit ko po pinos kaagad yun pa lang na statement? Sabi ko po mga kapatid na yun unang statement pa lang ay mali na. Ano po, kasi wala ka namang mababasa na nakapagpapatawad, ano ba, gagamitin nating term, or nakakapaglinis, nakakapaghugas ng kasalanan ang bautismo or yung tubig. Ano po? So, wala kang mababasang ganun eh. In fact, ang tanging kung pag-uusapan natin ang paghuhugas or paglilinis ng kasalanan, babalik ka sa Biblia. Of course, we are going to study this or answer this statement mga kapatid in light with the scriptures. Pagbabalik ka sa Biblia or sa salita ng Diyos, walang ibang nakapaghuhugas or nakakapaglinis ng ating mga kasalanan kundi ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Blood of Jesus Christ po mga kapatid. Hindi ko ito pala yung turo nila. Maybe I assume, nag-assume din ako mga kapatid na yung ibang mga simbahan siguro, relihiyon or mga tinatawag natin ng mga sanga ng Christianity ay naniniwala sila or sekta, yung mga naniniwala na nakakapagligtas ang bautismo kasi may mga ganun eh. Di po ba? So, baka I assume na ganun din na yung bautismo ay nakakapaglinis at nakakapaghugas ng tinatawag na kasalanan. Ngayon, bago po natin magpatuloy, gusto ko lang tingnan, no? Siyempre, babalik tayo sa Biblia. Hindi po ang bautismo nakakapaglinis, nakakapaghugas ng kasalanan or yung tubig. Ano po, kung babalik po tayo sa Biblia, yan po ay dugo ng Panginoong Hesukristo. Titingnan lang po natin, marami po yan sa talata ng sa Biblia, kung babalik ka, maraming talata. Pero ngayon, titingin siguro tayo ng iilan lang po. Ano po, yan, titingnan po natin yan, may ano po tayo dito. Titingnan po natin yung Biblia natin. Alright, if you can see sa inyong screen.
Punta po tayo ng 1 John. Yan, dito po sa 1 John chapter 1. Tapos sa verse number 7. No, familiar sa iba to. At iba memorize pa ito, ano po? Yan. So, sinisigurado ko lang na makikita sa screen natin, lakihan natin ng konti. Ito po, mga kapatid, no, 1 John chapter 1 verse 7, sabi ng Biblia, "But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one another." And look at this, ito po yung gusto kong ipakita sa inyo. "And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin." Maliwanag pa sa sikat ng araw. Wala po, hindi po totoo yun. Wala pong tinuturo ang Biblia na ang tubig ang makapaglilinis or makapaghuhugas ng ating mga kasalanan. Maling-mali po yun. Ang tangi, kung babalik ka sa Biblia, nabanggit ko na po kanina, ang bukod tangi na nakakapaglinis, ito, cleanseth or cleanse. Okay? Na ang ating mga kasalanan ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. I-highlight natin to para makita. Ano po? Yan. Blood of Jesus Christ. Wala kang makikita na tubig ang makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ano pa, titingin tayo dito siguro sa Revelation chapter 1 kasi malapit lang. Kita niyo po yan? Ano pinag-uusapan natin? Yung paghuhugas or paglilinis ng kasalanan. Revelation chapter 1 verse 5, "And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth." Look at this. Ito po. "Unto him that loved us and washed us from our sins in his what? In his own blood." Maliwanag? Maliwanag na maliwanag po yan. Highlight natin. Okay? "And washed us from our sins in his own blood." Ulitin ko po, wala pong talata sa Biblia na nagsasabi na ang tubig ang makapaglilinis or makapaghuhugas ng ating mga kasalanan. Washed Ito po yung word na inaano natin. Okay? So yung statement pa lang, pinutol ko na kagad, hindi naman putol, pause lang. Pinost ko na po kagad sapagkat nais nating i-correct yung statement na yon. Alright? Balik po tayo sa ano natin. Okay lang po ba? Balikan natin yung statement niya ng kaunti. Dito po, atras tayo ng kaunti ha. Paglilinis na. Yan. Yung bautismo kasi, yun po'y paglilinis ng kasalanan. Paghuhugas ng kasalanan. Mhm. Kaya, yun ay paglulubog sa tubig. Okay? So, yan, maliwanag po. Paglilinis, paghuhugas ng kasalanan. Ba tinignan po natin kanina? Balik tayo sa Biblia natin, no? Ephesians nga. May titingnan pa tayo, Ephesians chapter 1. Marami po ito, pero again, hindi natin may isa-isa. Maubos po yung oras natin. Iilan lang yung titingnan natin tonight or today. "In whom," Ephesians chapter 1 verse 7, "In whom we have redemption," yan, "through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace." Through his blood, yung redemption po, katubusan, yung forgiveness, kasi pinag-usapan dito paghuhugas at paglilinis ng kasalanan. Ito po, forgiveness of sins. Yan. Through his blood, sa Tagalog, sa pamamagitan ng kanyang dugo. So hindi po tubig, mga kapatid ha. So kinokorek lang natin sapagkat baka may mga nalilito or sumasang-ayon dito. Yan, kung kayo naman po ay hindi sumasang-ayon sa akin dito sa mga talata or may comment kayo, okay lang, mag-comment po kayo dyan sa comment section. Maybe pag interesting po yung mga sagot ninyo or kung mga komentaryo ninyo, pwede po natin yung gawa ng video siguro sa susunod. Okay? So marami pang mga talata na tumutukoy na ang kaligtasan or paghuhugas, paglilinis ng kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, yung pagpapatawad, even pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tingnan natin doon sa Colossians chapter number 1 verse 14. Yan, maliwanag din po ito. Kita ba dito sa Yan. O kailangan nating lakihan.
Okay na siguro yan, no? Sabi dyan, Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood. Katubusan po yung redemption dyan. Even the, yan, you wanna talk about kapatawaran ng mga kasalanan or forgiveness of sins, ayan, through His blood. Yan naman talaga tinuturo ng Biblia. Pag binasa nyo po yung New Testament, hindi naman bautismo or hindi naman po tubig ang nakakapaglinis, hugas at nakakapagpatawad ng ating mga kasalanan. So tuloy po natin yung video, mga kapatid. Maliwanag po yung tingin natin dito or pagbasa natin sa mga talata na ito. Yung tubig na paglulubugan, hindi basta tubig, kundi tubig kung saan mayroong kalakip na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Okay? Tubig. Pinag-usapan na po dito yung tubig. Ipopost na naman po natin ulit. Sapagkat sabi niya, ulitin natin, tubig na hindi pangkaraniwan. Yun ba yung sabi niya? Ng kasalanan. Kaya, yun ay paglulubog sa tubig. Yan, paglulubog sa tubig. Yung tubig na paglulubugan, hindi basta tubig. Okay? Ang tubig na paglulubugan ay hindi basta tubig. Klaro po yun. Tingnan natin yung karugtong. Tubig kung saan mayroong kalakip na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tubig na may kalakip na kapangyarihan ng salita ng Diyos. At tapos magkukot siya ng verse dito. Tingnan natin. Sa 5:26 ng Epeso, ganito po ang nakasulat. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Hindi po basta tubig lang yon. Kalakip po dun yung salita ng Diyos. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, lalakip dun sa tubig para yung tubig ay magkaroon ng kapangyarihan o power na Okay? Ang tubig ay magkaroon ng kapangyarihan or power linis ng kasalanan. na makapaglinis ng kasalanan. Na naunawaan nyo po yung statement na yun. Maliwanag po ba sa inyo? Tingnan nga natin yung talata na kinote nila. In Ephesians chapter 5 po yan verse number 26. Okay? And familiar din tayo sa yung mga talata na kinukot ni Eli Soriano dito. Kumbaga, palagi din po natin itong kinukot. Sabi ng Biblia, Ephesians 5:26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So, unang tingin, may washing naman talaga Yan, washing of water, paglilinis. No? Cleansing kasi pinag-uusapan dito. Cleanse it with the washing of water. Ayan. Yun yung kinote niya na by the word. Okay? So, unang tingin, lalo pag tinagalog po kasi mga kapatid, tingnan nyo po pag tinagalog ito po, dito po siya nadali sa may itong tubig na may salita. Okay? Ito sa Tagalog tubig na may salita. Ito din po kasi yung danger minsan kapag syempre yung pagta-translate or yung transliteration ng sa Tagalog. Minsan kasi gusto ko lang pong mabanggit din na may mga translation sa Tagalog from the English Bible na hindi tugma nung tinagalog na. Po, marami pong pagkakataon na ganun. Wala po tayong oras para pag-usapan yun. Pero dito siya nadali, tubig na may salita. Mga kapatid, gusto ko pong ipaliwanag sa ating lahat na yung paghuhugas, ito po yung paghuhugas ng tubig dito, yan po ay isang paglalarawan ng paghuhugas. Kasi yun po yung paghuhugas Gagamit ka ng tubig. Ano po, yan po ay sa English, tinatawag po yan na metaphor. Metaphor po yung tawag natin dyan. Okay, balik po tayo dito. Sana maunawaan nyo. Pero ang keywords or key phrase po dito para hindi po tayo malito sa Ephesians 5:26 is ito po, by the word. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng salita. Okay? Brother EJ, bakit kailangan ng salita sa paghugas? Yan yung magandang tanong. Kung hugasan, hindi po tayo kasi magkakaroon ng pagpapatawad o paglilinis ng ating mga kasalanan, mga kapatid, apart or outside the Word of God. At marami pong babanggitin din po ito mamaya ni Eli Soriano. Marami pong mga pagkakataon sa Biblia na ang salita ng Diyos ay inihahalin tulad sa tubig. Okay?
Opo, marami pong mga pagkakataon na ganun. Kagaya nito, yan, washing of water by the word, it doesn't mean na yung tubig ang makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Okay? Yung tubig na yan ay hindi po, never po yan makakapaglinis sa ating mga kasalanan. Sabi niya pa kanina, may kapangyarihan or magkakaroon ng kapangyarihan or power para maglinis ng ating mga kasalanan. Bibigyan ko po kayo ng isang example dito po sa, I think babasahin natin ang John chapter 15. Tingnan po natin ito sa John chapter 15 verse number 3. Ayan. Okay? So John chapter 15 verse number 3 ayan, labas natin yung Biblia natin. Yun. Sabi ng Biblia, now ye are clean through the word. Sa pamamagitan, kanina by the word, dito naman through the word which I have spoken unto you. Nakita niyo po ito? Ye are clean through the word. Okay? So sa pamamagitan po yan ng salita ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 1 verse 23 yung babasahin natin. Tingnan po natin ito. Ito po yung born again or ikaw ay nabuhay muli. Hindi po yan patungkol sa relihiyon. Baka isipin ng iba, relihiyon yan. Okay, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. Yung born again po yan, yung ikaw ay naligtas or nabuhay ang iyong espiritu. Patay yung espiritu natin. Ano po, nung tayo ay sumampalataya, nabuhay yung espiritu natin. So being born again pinag-usapan dito sa talata na ito, of incorruptible seed, yan po yun. By what? Ito po yung gusto kong makita natin mga kapatid. By the word of God, which liveth and abideth forever. So hindi bautismo. Okay? Maliwanag po yung word of God dyan. Yan po yung nais ating tingnan. So, kung babalik ka sa Ephesians chapter 5 verse 26, yung paghuhugas po dun, ito po, yung washing of water by the word, that is metaphorical, ano po, or larawan po yan ng paglilinis. Pero ang naglilinis, hindi po yung tubig. Okay? By the word, yung salita. Okay? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Napakasimple po niya. Okay, so tuloy natin to. Pinos ko lang kasi gusto kong i-correct po yung statement na yun, na yung sabi dito ni Eli Soriano na ano daw, yung tubig ay magkakaroon ng kapangyarihan para maglinis ng mga kasalanan. Tao. 22:16 ng gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ayon. Yung tanong mo, kapatid, hindi ba mapapatawad ng Okay, wait lang po. Pause na naman po natin dito. Gumamit na naman siya ng talata. Again, mga out of context po ito, no? Gawa or Acts chapter 2 or 22. Titingnan natin yan. 22 verse number 16, si Apostle Paul po dyan, nagkikwento po yung conversion story niya sa Acts chapter 9. Kinikwento niya po dito sa Acts chapter 22 na po yan. Okay? Verse number 16 yung tingnan natin sa taas. Ito na po yung naka-red, si Jesus Christ nagsasabi dyan, arise and go into Damascus. Okay? Ito yung ano niya. Tapos si Ananias, familiar sa inyo yung kwento na ito. Nandiyan si Ananias, a devout man. Si Ananias na nagsasalita dito sa verse number 16. Ayan. Sinabihan niya si Apostle Paul, now, why tarriest thou? Arise and be baptized. Ito po yung bautismo na pinag-uusapan natin. Ngayon, dahil be baptized dyan at ang karugtong ay wash away thy sin. So, ang unang impression po mga kapatid na yung bautismo, yung be baptized dito ay ang makapaglilinis ng ating mga kasalanan. No? So hindi ko po sinasabi na hindi importante ang bautismo dito mga kapatid. Napaka-importante po ng bautismo, especially doon sa mga
na sumampalataya na at nais mong sumunod or maglingkod sa Panginoon, nais mong mag-obey sa kanyang mga inuutos, ano po sa kanyang batas, may mga batas ang Panginoon. Yan, kailangan mong pabautismo pero hindi po para sa kaligtasan. Ito po yung first impression dito. However, pag tinuloy mo yung talata, ito po, calling on the name of the Lord. Yan, so maliwanag po yan mga kapatid na hindi po yung pagpapabautismo. Inutos yan siya dito na kailangan mo magpabautismo or magpabautismo ka, Paul, no? At sabi diyan, and wash away thy sins. Paano? Yan, calling on the name of the Lord. So yung wash away thy sins po dito, ang nakapaglilinis, hugas ng kasalanan is yung calling on the name of the Lord. Consistent po ang Biblia dyan mga kapatid. In fact, tingnan nyo po ha, titingnan natin sa Romans 10 verse number 13. Look at this. Yan, naka-highlight na po yan kasi palagi po natin yung ginagamit. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be what? Shall be saved. Hindi po ba't maliwanag yan? Okay, yung pagtawag ng sa Panginoon, yun po yung nakakapagligtas, hindi po yung bautismo. Alright, so I hope yan po ay maliwanag. Okay, ganun din po yan sa 22:16 ng Acts. Ito pong calling on the name of the Lord. Okay, tuloy po natin yung video natin. Diyos ang tao na walang bautismo. Mapapatawad, kapatid. I-back lang natin ha. Kapatid, hindi ba mapapatawad ng Diyos ang tao na walang bautismo? Mapapatawad, kapatid. Yun, tama po yun. Sumasang-ayon po tayo doon na mapapatawad ng Diyos ang mga tao sa ating mga kasalanan kahit walang bautismo. Okay? Ngayon, di mapapatawad naman pala. Bakit kailangan ng bautismo? Alright? So, ipapaliwanag po dito ni Eli Soriano yung mga batas na kailangan nating sumunod. Dito po siguro tayo nagkakaiba sa kanila sapagkat tayo po, kung pag-uusapan po natin yung kapatawaran ng kasalanan or yung tinatawag natin na kaligtasan, tayo po ay naniniwala sa tinuturo ng Biblia na kapag ikaw ay sumampalataya na binayaran na ni Jesus ang iyong mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo nung siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, ikaw ay maliligtas. Ngayon, ang pinagkaiba sa kanila, after kang sumampalataya doon, kailangan mong kumpletuhin or kailangan mong gawin yung mga batas na iniutos ng ating Panginoon dito po sa bagong tipan. Kasama doon yung pagpapabautismo. Alright? So, tayo po ay naniniwala na mahalagang sundin yon pero hindi para maligtas. Tayo po ay sumusunod sa mga kautusan ng salita ng Diyos dahil ligtas na tayo, hindi upang maligtas pa. Nakita niyo po yung difference mga kapatid? I hope ito po ay maliwanag. Uulitin ko lang po yung statement na yon. Tayo po ay sumusunod or susunod sa mga utos ng Diyos dahil ligtas ka na. Hindi para maligtas pa. Magkaiba po yun. Okay? Sapagkat ang kaligtasan, yan po ay sa pananampalataya natin sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Alright? Marami po tayong talata dyan, pero papatuloy natin ng saglit tong video na ito. Kahit walang bautismo, mapapatawad ng Diyos ang tao. Okay? Kahit walang bautismo, mapapatawad ng Diyos ang mga tao. Kaya niyang magawa yun. Ang katunayan, napatawad niya yung magnanakaw dun sa krus Wala namang bautismo ron. Okay? Very good example ng isang taong naligtas, pumunta ng langit na kasama ng Panginoon na hindi nabautismuhan ay yung taong ipinako sa krus ng Kalbaryo. Kasama ni Jesus Christ yung katabi niya. Pero alam mo, kapatid na Ronald, napansin niyo po yun? Pasensya na pinapost ko, no? Maganda na sana kayang patawarin ng Diyos ang tao kahit hindi nabautismuhan. Pero mapapansin niyo, may pero. Ano po? Alam niyo po, pag may ganong statement sa English na ay but, B-U-T, sa Tagalog pero, pag sinabi mo, yung statement mo kasi na iyon, pag dinugtungan mo na ng pero, parang ini-invalidate niya yung previous statement mo. Parang kinukontra niya yung statement mo, kaya gagamit ka ng salitang pero. Tuloy po natin, balikan natin ng konti. wala namang bautismo ron.
Pero alam mo, kapatid, May pero. ang dapat mong maintindihan, ang Diyos naglalagay ng batas. Yung batas ng Diyos, kung sumasampalataya ka, dapat mong sundin. Yun. Nakita niyo po, may batas ang Diyos. Kung sumasampalataya ka, dapat mong sundin. Kasi para sa kanila, pag hindi mo sinunod, ay hindi ka maliligtas. Alright? Hindi mahuhugasan ang iyong mga kasalanan. Hindi malilinis ang iyong mga kasalanan. Kasama na po doon yung bautismo. Kaya ini-insert niya po itong batas ng Diyos dito. Kasi syempre, inuutos naman talaga ng Panginoon. Paulit-ulit po yan sa Biblia, in the New Testament. Even Apostle Paul, no? Inuutos niya naman talaga na magpabautismo. Especially Jesus Christ po pala. Alright? Si Apostle Paul nagbaptize din. Kita po natin yan sa 1 Corinthians. Ano po? So, i-insert niya ngayon yung tinatawag na batas ng Diyos. Kasama po doon yung pagpabautismo. Kaya kailangan mo yung gawin para ikaw ay mapatawad or mahugasan sa iyong mga kasalanan. Ano po? Yun lang po kasimple para sa kanila. Huwag mong isipin yung labag o yung kabaligtaran ng batas. Halimbawa, tanong ko sa'yo, pwede ka bang sumiping sa hindi mo asawa? Pwede. By all means. Kahit asawa ng kapwa mo, pwede mong sipingan pero, kumuutos ng Diyos, huwag mong sisiping sa hindi mo asawa, o ano ba ang conveniente sa'yo? Yung sumiping sa asawa ng may asawa o yung sumiping sa asawa mo? Mas convenient kasi yung sumiping ka sa asawa mo. Kasi walang tataga sa'yo. Kasi pagka sinipingan mo yung asawa ng kumpare mo at nadatnang kayo, baka... Okay, so putulin na po natin dyan mga kapatid. Ganun lang po kasimple yung paliwanag nila, Eli Soriano. At tayo po ay hindi sumasang-ayon doon na kailangan mong kumplituhin or sundin yung batas para ikaw ay maligtas. In fact, okay na po tayo doon sa paglilinis ng kasalanan, yung dugo po ng Panginoong Jesucristo. Dapat may salita ng Diyos para ikaw ay makasampalataya. Doon manggagaling yung pananampalataya mo sa salita ng Diyos. Ngayon, gusto ko po ipakita sa inyo, i-dispute po natin tong para maligtas ka, kailangan mong sumunod or gawin yung batas ng Diyos. Dito po tayo sa... Actually, maraming talata, pero titingin lang po tayo ng mga iilan mga kapatid sa araw na ito. Alright? Dito tayo sa New Testament, Galatians chapter 2. Sa verse number 16, tingnan natin sa Biblia natin. Okay? Kita nyo po yan, Galatians chapter 2, verse 16. Pwede pa bang lakihan to? Ayan. Knowing, look at this mga kapatid, knowing that a man is not, okay? Sa Tagalog, hindi, is not. Alright? Knowing that a man is not justified by the works of the law. Maliwanag, malabo. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kapatid, kaibigan, ikaw ang mag-judge kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ito bang Biblia o yung sinasabi ni Eli Soriano na kailangan mong sundin yung batas ng Diyos para ikaw ay maligtas or para ikaw ay magpatawad, para malinis ang iyong mga kasalanan? Kasi works po yan, works of righteousness po yung pagbabautismo, yung bautismo sa tubig. Ano po? Yan, ito po, works of the law. Ulitin natin, knowing that a man is not justified by the works of the law, but eto, kung kinokontra niyo yung previous statement niya, but by the faith of Jesus Christ, even we believe, when we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ. Inulit dito ni Apostle Paul. And not by the works of the law. Kapag tingnan niyo po itong sunod na statement. For by the works of the law shall no flesh be justified. Walang maliligtas sa kautusan, sa batas. Walang kaligtasan sa batas or sa ito po yung law na tinatawag dito. Okay? So I hope maliwanag po sa atin ito.
Titus chapter 3, tingnan natin. No, wag na po natin kontrahin yung salita ng Diyos. Ito po, maliwanag pong binibigay po natin ngayon, binabasa natin, para maliwanag po doon sa mga taong naniniwala or napapapaniwala ni Eli Soriano. Okay? Titus 3:15. Titus, hindi pala 15. 5. Sumobra tayo. Sabi ng Titus, chapter 3, verse 5, not by works of righteousness which we have done. Yan, yung kasama po yung bautismo doon, yung works of righteousness. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us, yan, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Alright? So, hindi works of righteousness na ginawa natin. No, I hope maliwanag po yun sa atin. At ito, alam natin tong Ephesians chapter 2, verse number 8 and 9. Isama na natin yung verse 10 kasi baka sabihin nilang pinutol natin eh. Okay? Alright, papaliwanag natin to. Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. O pag nagpabautismo ka, sumunod ka sa mga kautusan o sa batas, yan, it is of yourself. Pag yun yung ginawa mo. Pero sabi ng Biblia, and that not of yourselves. Sabi dyan, it is the gift of God. Yan, gift of God, walang kabayaran, libre po yan. At maliwanag sa verse number 9, not of works lest any man should boast. Brother EJ, pinuputol mo naman eh. Tuloy natin sa verse number 10. Ang verse number 10 ay nagtuturo na kapag ikaw ay sumampalataya at naligtas na, okay, dito ka gagawa ng mabuti, dito ka susunod sa mga kautusan, dito ka magpapabautismo. Sabi ng verse number 10, for we are His workmanship, okay, ligtas na to, talking about ng mga sumampalataya na, we nang kasama dito, we are His workmanship, okay, created in Christ. Na kay Kristo na ba? Hindi yung wala pa kay Kristo, na kay Kristo na. Okay, created in Christ Jesus unto what? Ito po, papasok yung good works. Sabi nila, kayo, wala naman kayong good works. Meron po kaming good works, kapatid, kaibigan. Ano po? Pero hindi po kami gumagawa ng good works para maligtas. Gumagawa kami ng good works dahil ligtas na kami. Ang yabang mo naman, Brother EJ, hindi po. Sabi dyan, lest any man should boast. Kung ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng works, okay, or paggawa ng mabuti, paggawa ng kautusan, pagsunod sa kautusan, magiging mayabang ka. Kaya sabi dito, it is the gift of God, sabi pa dyan, not of yourselves, not of works. Bakit not of yourself? Bakit not of works? Sabi dito, lest any man should boast. Baka ikaw ay magmayabang. Ako nabautismuhan ako. Ako ay gumawa ng mabuti. Linggo-linggo ako nagsisimba. Ako ay nagbibigay sa gawain. Okay? Pwede ka magmayabang. Bakit? May kalakip na gawa. Pero salamat, tinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. For by grace are ye saved through faith. Okay, dito papasok ang good works kapag ikaw ay ligtas na. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Okay, so I hope maliwanag po sa atin to, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po yung tinuturo ng salita ng Diyos. Okay, at marami pang iba. Romans chapter 5 verse 1, tingnan nga natin, silipin natin to ng mabilis lang. And by faith talaga. Therefore, being justified by faith, sa pananampalataya, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Meron pa sa Romans chapter, ito, atras tayo ng isa. Tingnan niyo po ito, mga kapatid, ha. Maliwanag po ito. Ito sa verse number 2. For if Abraham were justified by works, justification by works, ito po yung tinuturo ni Eli Soriano, he hath whereof to glory but not before God, hindi sa Diyos. Bakit? Sa verse number 3, for what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Doon siya naligtas nung siya ay sumampalataya. Abraham believed God, at yung pananampalataya na yon, it was counted unto him for
righteousness. Yung dito sa justified by works, yan, he hath whereof to glory, but not before God. Hindi sa Diyos. Okay? Look at verse number 4. Now to him that worketh, ito yung gumagawa ba para maligtas. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace. Ay hindi sa biyaya yan. Hindi ka pala sa biyaya naligtas eh. Sariling gawa mo pala eh. Gumagawa ka ng mabuti, sumusunod ka. Ayan. Not reckoned of grace, but of debt. Pero sa verse number 5, tingnan po natin to. But to him that worketh not. Sa Tagalog, sa dun sa kanya na hindi gumagawa. But believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ang kanyang pananampalataya po dito, ito po, faith is counted for righteousness, hindi yung paggawa. To him that worketh not. No? Dinidiin na lang po natin ng kaunti, mga kapatid, sapagkat ito po yung mahalagang bagay. Ano po? It is very crucial na ang isang tao ay maligaw, mamali ang kanyang daan ng kaligtasan. Yun po yung kaya po sinulat yung sa Galatians, mga kapatid, dahil may mga nagtuturo na kailangan mong sumunod sa batas para ikaw ay maligtas. Pero in contrary, kinokontra po yan ni Apostle Paul. Yung mga binasa natin, si Apostle Paul po yung mga nagsulat nun. Pero tayo po ay naniniwala sa bautismo. Alright? Na tayo po ay nagpapabautismo. In fact, dito pa rin po sa Romans chapter 6, abante tayo ng 2, verse number 3. Bakit tayo nagpapabautismo? Because baptism is the picture of the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Ito po sabi ng Biblia sa Romans 6:3, know ye not that so many of us, many of us, ito po yung keyword, katulad, okay? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Okay? Verse number 4, tuloy lang natin. Therefore, we are buried with him by baptism into death. See? So, yung bautismo po sa tubig, yung paglubog natin, yan po ay pinipicture yung death, burial, tapos nung inahon tayo sa tubig, yun po yung resurrection ni Jesus Christ. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, okay, after ka mabautismohan, yan, even so we also should walk in newness of life. Maliwanag po yan, hindi po para maligtas ka, kundi it is picturing the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yun po kasi yung pagbabayad ng ating mga kasalanan, nang dumanak ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Alright? So, ang bautismo po, in short, yan po ay ginagawa nung ikaw ay naligtas na, nung ikaw ay sumampalataya na, bibigyan, may halimbawa po dyan sa Acts chapter 8 no? Familiar to sa iba, yung Ethiopian eunuch. Ito is sa verse number 36, Acts chapter 8. Okay, kasama si Philip po nandito, yan si Philip, kita ba? At saka yung Ethiopian eunuch sa verse 36, and as they went on their way, they came unto a certain water. Okay? Hindi ko pa nga na-refute yung hindi basta-bastang tubig yan sabi ni El Soriano kanina. Pero sa Biblia po, kahit si Jesus Christ ay binautismohan sa ilog ng Jordan, 'di ba, ito naman nasa daan lang sila, went on their way, si Philip tsaka yung Ethiopian eunuch, they came unto a certain water, o bigla lang sila may nakitang sa daan, may tubig doon. At sabi ng eunuch, and the eunuch said, see, here is water. Ito po yung napakahalagang tanong na tinanong ng eunuch kay Philip. What doth hinder me to be baptized? Okay? So dito natin makikita na para bago ka bautismuhan, may kailangang mangyari. Yan po ay ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng bautismuhan ka kaagad na hindi ka sumasampalataya. Sabi dito, what doth hinder me to be baptized? Sagot ni Philip. And Philip said, if thou believest, pag ikaw ay naniniwala or maniniwala or sasampalataya with all thine heart,
thou mayest. O, pwede. Pag ikaw ay sasampalataya ng buong puso, pwede kang bautismohan. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Amen. Siya ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Verse 38, dito siya binautismohan. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. See, sumampalataya siya dito. After niyang sumampalataya, yun, binautismohan siya ni Philip. Okay, maliwanag po yan. Consistent po ang Bible dyan, mga kapatid, na ang mga binabautismohan ay yung mga sumampalataya na. Nung sumampalataya ka, doon ka naligtas, hindi nung binautismohan ka. Nagpapabautismo ka dahil ligtas ka na. Picturing the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Acts chapter 2, basahin natin yung verse number 41. Okay, dito po, yung sequence lang po. No? Anong nauuna sa bautismo? Bago ka bautismohan, then they that gladly receive His word, yun, tinanggap ang kanyang salita ng Panginoon, were baptized. So una muna silang sumampalataya, tinanggap nila ang salita, sila ay nabautismohan. At yan, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Nadagdag sa kanila or sa iglesia yung mga nabautismohan. Verse number 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Yung mga nangaligtas, yun, na-add sila doon. Yung mga nabautismohan, yan, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Alright, naligtas sila dito, verse 41, tapos sila ay nabautismohan, dinagdag sila sa church. Okay, so maliwanag po yan, mga kapatid, na yung tubig ay hindi po yan nakakapaglinis or nakakapaghugas ng ating mga kasalanan. Okay, so yun, mga example na po yung karugtong dun sa video. I hope ito po ay naging maliwanag sa atin. Iniisip ko kung meron akong nakaligtaan na gustong or dapat nating pag-usapan doon. But again, kung meron man, pwede kayo mag-comment dyan. Pwede natin siyang pag-usapan next time. Maraming salamat sa nanood hanggang ngayon. 42 minutes na pala itong video na ito. Okay, so yan, sinagot lang po natin yung aral ni Eli Soriano. Hindi po tayo naniniwala doon. Hindi po yun ayon sa Biblia. Alright, maraming salamat po sa ating lahat. God bless you at pagpalain po kayo ng Panginoon.